Let us open our Bible on Proverbs 3, verse 3. 13, sorry. Praise the Lord. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. All right. So, sinasabi po dito, masaya ang tao na nakasumpong ng katalinuhan at ang taong nagkaroon ng pangunawa. Itong wisdom ay napag-aaralan ito, nakukuha sa pag-aaral. Parang nag-aaral ka ng engineer. Anong klaseng engineering ang napag-aralan mo? Civil engineering. Ikaw na civil engineering, may kakayahan ka mag-build ng mga high-rise buildings. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo mag-build ng tulay. Kahit gaano pa kahaba. Kayang-kaya mo yan. Kasi meron kang wisdom eh. Pinag-aralan mo yan eh. Alam mo ilang load. Alam mo ang mga nararapat na disenyo na gagawin mo. Kung high-rise building, kahit pa ilang palapag yan. Kayang-kaya mo yan. Dahil sa wisdom. Ano pa? Meron kang napag-aralan na engineering electrical. Kayang-kaya mong mag-supply ng kuryente at mga sa anumang disenyo na building, kayang-kaya mo yan. Kasi alam mo lahat na disenyo ng laki ng wire, ilan ng outlet, lahat-lahat. Kayang-kaya mo yan. So, it's amazing, it's wonderful. It can create something that is amazing because of wisdom. Ito naman, hindi ito wisdom na katulad dito sa sanglibutang ito. This wisdom is wisdom that God can give to us. Ito yung wisdom mula sa Diyos. This is an extraordinary wisdom. Bakit? Anong talent, anong skill, anong kakayahan na mangyari sa atin pag meron tayong wisdom mula sa Panginoong Diyos. Proverbs, pakibasa, 3:18. Praise the Lord. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Yan. Tree of life. Maging tree of life ang wisdom and understanding sa bawat isa na naghawak nito. Kaya masaya ang bawat isa na nagkakaroon ng ganitong privilege na naangkin niya yung wisdom and understanding mula sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo ba ano itong tree of life na ito? You are not just building something that is amazing, but you are like building something, the most amazing, wonderful thing. Bakit? Ito yung nung unang panahon na pinagkait ng Diyos kay Adam at kang Eva. Dahil yung wisdom ng Diyos, hindi nila niretain. Yung understanding, hindi nila hinawakan ng husto. So, anong nangyari? Kawawa sila. Nawala yung tree of life sa buhay nila. They were driven out not to take and eat the tree of life. Pinalaya sila, pinroteksyonan yung tree of life, hindi talaga sila makakuha. So anong nangyari? You might build anything here on earth, but you will not have it for the long time. Hindi mo yan maangkin for the long time. Kahit pa punta ka sa sementeryo, anong nakalagay dyan? Engineer so-and-so. Wala na. Major so-and-so. General so-and-so.
O ano pa yung mga titulo na na-acquire ng tao sa sanglibotang ito, kahit pag gaano mo pinagbuti ang iyong naangkin, pero it will not last longer. Hindi yan pero itong wisdom of God, hindi basta-basta ito. Itong dinescribe dito na tree of life, hindi basta-basta yan. Basahin natin ang Revelation 3 verse 5. Praise the Lord. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Yan. Book of life. Tree of life. They have the similarity. Tree of life, the fruit of it, pag makain mo yan, hindi ka na mamamatay. Book of life, pag yung pangalan mo nakasulat dyan, nakapasok ka sa eternal life. Wala ka ng hanggan, wala ka ng kapahamakan. So they have the same privilege. Kaya itong wisdom na ito at saka understanding na mula sa Diyos, pag meron ka niyan, mapalad ka. Bibigyan ka ng Diyos ng talent, skill, how to overcome. Paano ka manaig sa sanglibutang ito. Kasi dami nang natalo sa sanglibutang ito. Natalo na si Adam at si Eva. Natalo na yung mga tao sa panahon ni Noah. Natalo na yung mga tao sa Sodom and Gomorrah. Natalo na yung mga tao sa panahon ng Israel. Ilan lang nakapasok doon sa land of promise. So, dami nang natalo sa sanglibutang ito. Meaning to say natalo, they were not able to acquire the privilege to eat the tree of life. They were not able to acquire the privilege that their name is being not blotted out in the book of life. Hindi nila na-acquire yun. Na yung pangalan nila, hindi nabura, hindi nila na-acquire. Burado yung mga pangalan. Kaya, itong wisdom na ito, itong knowledge na ito, teaching you to overcome. Praise the Lord. Tinuturuan tayo paano natin madaig ang sanglibutang ito. Ano pa? Revelation 2 verse 7. Praise the Lord. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Yan. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Imagine that. Kung na-overcome lang sana ni Adam at saka ni Eva ang tukso na dumating sa buhay nila. Kung ginamit lang sana nila yung wisdom and understanding mula sa Diyos, ay sana pinakain sa kanila ang tree of life. Kaso, hindi nila ni-retain. Hindi nila pinayuan yung wisdom and understanding na mula sa Diyos. Kaya anong nangyari? Napakasakit. Tingnan at unawain na hinarangan yung tree of life na yan. Hindi sila pinahintulutan. Tinaboy sila. Para hindi na sila makalapit, wala na silang pagkakataon na makaitas at kumain sa tree of life na yan. Pero dito, pag naka-overcome ka, anong overcome? Yung bang tuksoin ka ng dyablo para ipahama ka, pero lumaban ka, nakipagpunyagi ka, nakipag-wrestle ka, nakipaglaban ka talaga, you fight for the sake of eternal life. Yung ba sinabi ni Paul, fight a good fight of faith and lay hold on eternal life. Ito yung pakikibaka na walang hanggang benepisyo. Ito yung pakikibaka na sobra pa sa ano pa maangkin ng mga tao sa sanglibotang ito. Kaya yan ang overcomer dapat tayo. And we can never be an overcomer without the wisdom and the knowledge and the understanding of God.
minsan si Moses ay parang fed up na siya sa children of Israel dahil sa katigasan ng ulo. Sumuko na si Moses eh. Sabi na nga ni Moses, Lord, kung ganito man lang, mapapahamak itong mga tao na binigay mo sa akin para dalhin sa land of promise. Ako na lang burahin mo sa libro. Basahin natin yan. Exodus 32, verse 32 and 33. Praise the Lord. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of the book which thou hast written. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Yan. Ibig sabihin yan, hindi mo pwedeng madipahan ang mga taong gumawa ng kasalanan laban sa Diyos. Sabihin mo na, Lord, itong mga taong ito na gumawa ng kalukuhan, para maligtas sila, ako na lang ang burahin mo sa pangalan at ito sila wag mong burahin. Hindi pwede yan. You cannot do that. Kaya sumagot ang Diyos sa kanya. The Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him will I blot out of my book. Yan mo. That book is already existing from the beginning. Kaya yung mga from Adam, alam na ng Diyos sino yung mga pangalan na nakasulat dyan na hindi nabura. Yun yung pagbuksan na yung book of life na yan sa Judgment Day. Yung pangalan mo, pag namatay ka, faithful ka, naka-overcome ka sa sanglibotang ito by the wisdom and understanding of God na niretain mo sa buhay mo. Mapalad ka, happy ka. Happy is the man that retaineth her, for she is the tree of life. Praise the Lord. Oh, yun. Kaya walang nagawa si Moses. Hindi pwede yun. So, therefore, sa buhay natin, manindigan tayo. Huwag tayong sumamba kay Satanas. Huwag tayong sumunod kay Satanas. Kailangan daigin natin siya. Lumaban tayo. Huwag tayong sumurrender sa buhay natin sa Kanya. Kung isusurrender man natin ang ating buhay doon sa Diyos. Pero kay Satanas, huwag. Kasi pag ikaw ay isa sa mga nakipag-agree kay Satanas na sundin mo siya at yumukod ka sa Kanya sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan, whosoever committed sin is of the devil, sigurado yan. Yung pangalan mo, hindi talaga yan makita dyan sa book of life na yan. Basahin natin Revelation 13 verse 8. Praise the Lord. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yan. Itong Revelation 13 verse 8, this is regarding the beast. This is regarding the Antichrist. This is regarding Lucifer. Lahat na nandito sa lupa, sasamba kay Lucifer. Sino sila? Sino yung mga worshiper ni Lucifer, ni Satanas? Ang mga pangalan na hindi nakasulat sa Book of Life. Bakit? Hindi sila nag-overcome eh. Hindi nila dinaig si Satanas eh. Hindi nila in-overcome. Tinan mo si Lord Jesus. Pumunta lang siya dito, nagpakatawang tao para lang talaga ipakita na i-overcome mo natin yung tukso. O di, si Lord Jesus, He was tempted, but He was not being victim of the devil. But He was tempted, pero na-resist niya, na-overcome niya. Ganun, ang gusto ng Diyos na mangyari po sa buhay natin. Praise the Lord. Ngayon, paano natin, how do we acquire wisdom and understanding of God? Yung wisdom na sinabi dito at saka understanding na na-retain ng nino man, mapalad sila because she shall be tree of life for them. Basahin natin.
Job 28 verse 28. Praise the Lord. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Yan. Ito yung wisdom na magbigay sa iyo ng capability, power, strength to overcome Satan. The fear of the Lord. Pag malakas yung fear of the Lord sa buhay mo, mas malakas ka kay Satanas. Pag naugalian mo na you depart from evil, mas matalino ka kay Satanas. Natakasan mo yung lahat ng masama at saka na-resist mo ang lahat ng mga tukso because of the fear of the Lord, because of the understanding to depart from evil. Yan. Tapos gamitan mo ng salita ng ating Panginoong Diyos na guide mo. Yun ang pinaka-instruction mo. What to do, what not to do. Di, sa pamagitan yan, alam mo na, ito, pinagbabawal ito ng Diyos, pinapagawa sa akin. So, ang nagpapagawa nito si Satanas. Bakit ko gagawin? May takot ako sa Panginoon. At bakit ako mag-surrender sa buhay ko? I have to depart from evil. O, di ibig sabihin yan, ma-overcome mo lahat. You will be an overcomer by the grace of God. You have that right to eat the tree of life, and your name is being written in the book of life. Praise the Lord. That is one of the secrets of God. Itong fear of God, to depart from evil, isang secret yan galing sa Diyos na sinishare niya sa mga tao na humahanap sa Kanya. Nire-reveal niya yan sa bawat isa kung sino yung talagang merong takot sa Diyos. Basa Deuteronomy 29 verse 29. Praise the Lord. The secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. O, tingnan mo. Mga sikretong bagay ay nasa Panginoong ating Panginoong Diyos. Subalit, ang mga bagay na hinayag niya dito sa atin, belong sa atin at sa ating mga anak forever para magawa natin ang lahat ng salita ng kanyang kautusan. O di, praise the Lord. Pag lumalakad ka sa kautusan ng Diyos, walang disgrasya mangyari, walang aksidente na mangyari. Anong karamihan nangyayari na aksidente dyan sa traffic light? Alam na naka-red light, klarong-klaro na tumuloy pa. Kasi ang akala niya, wala pang sasakyan sa gitna ng crossing. Di niya alam, meron pa palang nandoon na hindi makita na sobrang speeding. Pag green na, kampanting-kampanti siya, na, kanya na, ikaw ngayon na naka-red, hinahabol mo pa, aksidente. Bakit? Hindi mo sinunod yung batas. So, ganun din sa buhay natin, ayaw mong madisgrasya, ayaw mong maaksidente sa ikakapahamak ng iyong kaluluwa. Then, sumunod ka sa batas ng ating Panginoong Diyos. So, ang sikreto na mga bagay belong to the Lord, but the secret of God belong to us and to our children that we may keep His law forever. Praise the Lord. O di, yung binigay sa iyo na wisdom and understanding, hindi yan pangkaraniwan na taglay ng lahat ng mga tao. Hindi. Yun lang may takot sa Panginoon at yung nagdi-depart sa evil, yun yung meron silang ganun. Kaya paghusayin natin, itong naangkin natin na wisdom and understanding, dalhin natin ito saan man tayo naroroon. If you are a student, bring it to the school. If you are a worker of any companies, bring it to your company. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Joseph.
When they were in Egypt, dala-dala nila yung wisdom and understanding. Nandoon sila sa Babylonia, dala-dala nila. Nandoon sila sa palasyo, dala-dala nila. Nandoon sila sa trabaho nila doon sa bahay, si Joseph, dala-dala nila yung wisdom and understanding. O anong nangyari? Di ba naging ano sila? Naging liwanag sila. Ngayon, nung dala-dala nila yung wisdom and understanding, grabe ang pressure. They were threatened to kill. They were threatened to put into prison. They were threatened even to be kicked out from their jobs. So anong nangyari? Hindi nila kinambyo anumang bagay. Basa, last verse. Deuteronomy 4 verse 6. Praise the Lord. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Yes. Ma-realize nila. Bakit? Papanigan ka ng Diyos eh. Paparusahan ka nila, sila ang mapaparusahan. I-kick out ka nila, sila ang ma-kick out. Ipapahamak ka nila, sila ang mapapahamak. Bakit? Pangako yan ng Diyos. I will be the enemy of your enemies. I will bless them that bless thee. I will curse them that curse thee. O di, marirealize ng mga tao afterwards. Anong ginawa sa iyo? Hindi mo binitawan yung wisdom and knowledge na yan, fear of the Lord and depart from evil. Sigurado, sasamahan ka ng Diyos. Kaya, to God be the glory, manindigan tayo ng buong puso. Sometimes you cannot understand. Sometimes you can hear harsh words from your teachers, from your superiors, from your, sometimes parents, sometimes from your brethren, kahit ano pa. Huwag mo lang bitawan. I-retain mo yung wisdom and understanding na natutunan mo sa Diyos to keep all His law. Para yan na yung maging wisdom mo, understanding. Para magising yung mga natutulog, magising yung mga binulag ng dyablo para makakita sila ng milagro. Kaya, to God be the glory. Let us therefore have this wisdom. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Why? She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Praise the Lord. Tayo po ang lahat.